Good day mga kaka-chicken. Nais ko lang sanang ituro sa inyo kung paano mag-alaga ng ating mga broiler. At ito ang dapat nating mga gawin sa 500 heads. Ito din po yung magiging estimated budget na dapat nating i-prepare. Ang unang-una nating gagawin ay dapat maghanda tayo ng brooder area. Palibutan ng trapal ang kalahati ng brooder, siguraduhin walang hangin na papasok. Pangalawa, lagyan ng laphang o rice hull. Pwede tayo gumamit ng karton o dyaryo kung mainit ang area ninyo o walang pagkuhaan ng mga rice hull. Maghanda ng ilang lagayan ng uling. Tapos, yung water and electric supply, dapat lagi natin i-check yun. Pwede tayo gumamit ng solar para makatipid tayo sa kuryente. I-prepare natin yung mga waterer, feederer, bumili ng gamot ng broiler. Meron din akong separate video kung anong gamot na pwede sa broiler na ipainom natin. Tsaka doon na tayo, pupunta na tayo doon sa pag-order ng feeds. Ito po yung dapat i-order sa 500 heads maximum feeds. Ang booster ay 5 sako, ang starter ay 7 sako, ang finisher 10 bags. If naka-ready na ang paglagyan natin ng manok, pwede na tayo magpa-schedule kung kailan tayo magpapadeliver ng sisiyo natin. Ang pag-check naman dun sa sisiyo, dapat ang makuha nating sisiyo at mabili nating sisiyo dapat yung pure class A. Meron din akong separate video para malaman yung kung anong class yung sisiyo na ating mabibili. Bumili sa legit na buyer para di masayang ang pera. Kapag dumating na ang sisiyo na in-order mo, huwag mo muna diretso ipasok. Mag-heater ka muna. Magpainit ka muna doon sa ng uling or kahit anong heater na dapat i-prepare. Pag mainit na ang brooding, dapat bilangin ang sisiyo at i-check ito pagkatapos. Sa brooder naman, pwede ka na maglagay ng feeds. Pagkatapos mong malagay yung mga sisiyo natin, feeds muna para makaiwas tayo dun sa hindi natin malaman kung yung manok natin ay gutom na din pagdating ng area. Tapos noon, pagkalagay mo ng feeds, magtimpla ka na ng electrolytes or vitamin C na pwede nating mapainom sa ating manok para ito ay bumalik sa kanyang sigla. Meron din akong separate video para sa paggamit ng gamot. Depende sa araw na kailangan nila. Kasi depende yun sa per day na dapat nilang painom natin sa mga manok. Kasi meron yung maraming klase kasi ng gamot na dapat natin ipainom. At ang lagi nating pag nandyan na yung sisiyo, dapat lagi nating i-check ang temperature ng manok, lalo na paggabi. Kasi minsan, nauubusan na ng uling paggabi. Minsan, pag umaga, sobrang init, hindi na kailangan mag-heater. Depende din sa lugar ninyo. Pagdating ang pinaka-risky lang naman sa pag-alaga ng manok, yung 1 to 7 days. So far, pagkatapos nun, hindi na masyadong ganun ka-risky sa pag-alaga. Laging tandaan, kapag maubos ang feeds booster, kalahating sako na lang, i-mix ninyo sa starter para di mabigla ang mga manok natin. Ganun din ang gagawin nyo dun sa starter bago kayo mag-finisher. Pagdating ng 8 to 13 days, unti-unti na kayong mag-expand. I-expand nyo to para hindi ganun kasikip yung area ng broiler natin, para hindi ganun hindi ganun sila mainitan at hindi ganun kasikip yung area nila, kasi magkaka-mortality kayo kapag hindi kayo agad-agad nakapa-expand. Depende na din yun sa days or depende na din yun sa sitwasyon ng manok. I-monitor ninyo palagi ang timbang ng manok. Depende na i-monitor niyo lagi ang timbang ng manok in case na magka-problema sa timbang, kailangan niyo mag-apply ng panibagong gamot.
Pagdating naman sa pag-expand ninyo, dapat mag-apply kayo na palagi ng electrolytes kasi doon papasok yung stress ng manok eh. Hindi natin alam na yung mga manok doon galing sa brooder tapos mag-expand tayo sa malamig-lamig konti kaya doon sila halos nagkakasipon, nagkakasakit. Yung isang cause ng pagkakamatay ng manok. Usually na-apply multivitamins, B-complex, mga ganong gamot. After 20 to 30 days, pwede na tayong makapag-harvest. Pero usually maximum 28 to 35 days kapag-harvest tayo until maubos yung feeds. Depende na din yun sa inyo. Importante lang naman kung ano yung magiging kailangan nyo na timbang, yun ang dapat din yung titingnan kung depende rin yung kung ano yung kailangan ninyong timbang. At ito din naman yung tawag ito, pagkatapos niyo kapag-harvest, ito yung estimate na magastos ninyo sa pag-alaga ng broiler na 500 heads. Pag-check nyo lang sa screen. Salamat mga kamanok na sana meron kayong matutunan sa video na to. Paki-like naman at subscribe sa aking channel. Thank you and God bless.